tunay nga bang mahalaga? Bakit mahalagang malaman kung anong katulad ng Diyos? Mahalaga ba kung ano ang iniisip natin tungkol sa Diyos? At mahalaga ba kung iniisip natin siya o hindi? Ang mga sagot sa mga katanungang ito ay namamalagi sa pinakapundasyon ng lahat ng napakahalagang malaman. Ang pananiniwala natin tungkol sa Diyos at sa kanyang karakter ang siyang makakapagsabi ng ating karakter. At ang ating karakter ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng kayamanan sa material na inaalok ng mundong ito. Sinabi ni Jesus, "Ako at ang aking Ama ay iisa." Juan 10:30. Ang Diyos Ama at ang anak ng Diyos ay iisa sa hangarin, iisa sa ugali. Ang kanilang relasyon ay isa sa perpektong pagkakaisa. Ang manunulat ng Hebreo ay idineklara na si Jesus sa Diyos Ama ay ang sinag ng kanyang kaluwalhatian at ang tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Hebreo 1:3. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay higit pa sa kanyang karangyaan. Ito ay ang kanyang karakter. Nang hilingin ni Moises sa Diyos na ipakita sa kanya ang kanyang kaluwalhatian, ang Diyos ay dumaan sa harap ni Moises at ipinahayag ang kanyang karakter. Ang Panginoong Diyos, na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit, at sagana sa kabutihan at katotohanan, na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo, na nagpapatawad sa kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. Extra 34, 6-7. Ang kilalanin ng Diyos sa kanyang tunay na kalikasan o karakter ay nagdadala sa atin sa tunay na pakikipagkasundo sa Kanya. Ang kaalamang ito ay nakapagpapagaling at nagbibigay ng buhay. Pakinggan kung ano ang sinabi ni Jesus sa kanyang dalangin sa kanyang Ama. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesukristo. Juan 17:3. Ipinakita ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga salita at buhay kung sino talaga ang Diyos Ama. Sinabi niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Juan 5:15. Kapag nalaman natin na ang Diyos ay palaging mapagmahal at maawain, mapapalapit tayo sa Kanya sa pag-ibig at pagtitiwala. Sigurado tayo sa pag-ibig ng Diyos at mabuting kalooban sa atin sa lahat ng oras, sapagkat ang Kanyang mga pamamaraan ay hindi talaga nagbabago. Ipinahayag ng Diyos sa Malakias 3:6. Sapagkat ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago. Hindi siya nababago tulad natin. Maaari tayong maging mabait, mapagmahal, at maalalahanin hanggat pinakikitunguhan tayo ng patas at may paggalang. Ngunit kapag nakasalamuhan natin ang mga taong gumagawa ng sanhi upang tayo'y mapinsala, ugali nating magalit at nais na gumante. Ang Diyos ay hindi talaga kailanman tumutugon sa pamamagitan ng galit o sa paghihigante. Pinatunayan ng salita ng Diyos na si Jesus ay hindi nagbabago at hindi rin nagbabago ang Ama. Si Hesukristo ay siya ring kahapon, at ngayon, oo, at magpakailanman. Hebrew 13:8. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pag-iiba. Santiago 1:2-7. Tinitiyak din sa atin ng mga salitang ito na ang ating banayad na Diyos ay walang marahas na panig, at nagkatawang tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin, at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng sabugtong na anak ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Juan 1:14. Ang ating devotional sa araw ng Enero 2, 2025. Pagpalain po tayong lahat mga minamahal sa araw na ito sa mga salita ng Diyos na siyang magbibigay sa ating ng lakas. Ang devotional ay matatagpuan sa mga gawa ng banayad na Diyos, pahina 7-8. Maranatha.